napatunayan ko na kapag tayo ay bukas ang ating puso, bukas ang ating isipan, mayroon gagamitin ng Panginoon. Mayroon siya mga paraan na hindi natin alam na iyon pala yung way para tayo ay mapalapit sa Kanya. Sabi ko nga po kaganina, mula sa kadiliman, mula sa maling pananampalataya, ako ay inakay ng Panginoon mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Dumaan ako sa iba't ibang problema, dumaan ako sa iba't ibang pagsubok, dumaan ako sa mga challenges ng buhay. Subalit nanindigan ako sa Panginoon, na niwala ako sa Kanya, kumapit ako ng mahigpit sa Kanyang kamay, na kahit anong problema yung dumating sa akin, sinubok yung pananampalataya ko mula sa isang kabataan na walang patutunguhan, walang koneksyon, walang relasyon sa Panginoon. Pinakilala sa akin ng Panginoon kung sino siya, kung gaano siya kabuti, kung gaano siya kamapagmahal, kung gaano siya kamapagpatawad. Hindi ko hinanap ang Panginoon, subalit yung Panginoon yung humanap sa akin. Naging bulag yung mga mata ko, naging sarado yung isipan ko. Pero sa kabutihan ng Panginoon, kapag hinayaan natin yung banal na espiritu, yung kumilos sa puso at isipan natin, ang Panginoon yung bahala sa atin. Basta tayo ay manalangin, hingiin natin sa Kanya na siya yung maging sentro ng lahat ng gagawin natin sa buhay. Nung nakaraan, hindi ko kasama yung family ko sa pagsiserve, pero unti-unti, dahil nanindigan ako sa Panginoon, naniwala ako na siya yung may control ng buhay ko, siya yung may control ng lahat ng mga bagay. Pinaniwalaan ko na natili ako sa Kanyang pangako. Tunay na napakabuti ng Panginoon sapagkat ako ay Kanyang dininig. Hindi niya ako pinabayaan, sinamahan niya ako sa lahat ng hamon, sinamahan niya ako sa lahat ng problema, sinamahan niya ako sa lahat ng pagsubok sa buhay ko. Hinawakan niya yung kamay ko, inakbayan niya ako para lahat ng pagsubok, lahat ng problema ay malampasan ko. Pinakilala niya sa akin kung sino siya. Siya na Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay dito sa lupa. Diyos na nagmamay-ari ng buhay ko. Dumating ako sa mundong to, mga kapatid, nang wala kahit ano. Ginamit yung mga magulang ko na ng kaaway para kami ay iligaw. Subalit kung tayo ay mananatiling kumakapit sa Panginoon, kung tayo ay mananatiling matatag sa Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang ginamit ng kaaway para i-distract ako sa pananampalataya, sa tamang pananampalataya na aking natagpuan ay yung aking pamilya. Subalit sabi sa aking verse na nabasa, sabi sa Matthew 10:22, kakamuhian kayo ng lahat ng tao dahil sa aking pangalan, subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Dumating sa akin na tinuligsa, dumating sa punto na itataboy na kami ng pamilya ko, subalit nanatili kami na naandito. Bakit kami nanatili? Sapagkat dito namin natuklasan, dito namin nalaman ang kaliwanagan. Inihahain na sa atin, inihain sa amin ng Panginoon, inihain sa akin, sa aking kapatid. Kaya ito ay aking tinanggap. Kaya ang panawagan ko po sa lahat ng taga-subaybay ng pag-aralan natin ministry, sa katulad ko na kabataan na kung saan ay hindi pa kasama yung magulang, hindi pa kasama yung mga mahal sa buhay sa pananampalataya. Ini-encourage ko tayo na tayo ay magpatuloy lamang sa ating pananampalataya. Hayaan natin na tayo ay maging ilaw. Hayaan natin na tayo ay maging isang modelo. Tayo yung maging maliit na kinang sa loob ng tahanan na kung paanong makakakitaan tayo ng pagiging isang buhay Kristiyano. Kapag tayo ay sumusunod kay Kristo, makakitaan tayo kung paanong lumakad sa katwiran. Buong puso, buong pagmamalaki na itinataas ko na ang Panginoon sa aking buhay. Proud kong sinasabi na naandito ako sa pananampalataya na kung saan ay matuwid. Ang pananampalatayang Seventh-day Adventist na kung saan ay sumusunod, tumutupad sa aral ng Biblia. Kung kayo ay mayroon curiosity sa inyong isipan, buksan lamang natin yung banal na kasulatan. Lahat doon ay ating makikita. Lahat doon ay ating matatagpuan. Pinapanalangin ko na sa mga tao na hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon, hindi pa nabubuksan yung kanilang puso at isipan. Buksan natin yung Biblia, manalangin tayo, ipanalangin natin na magbigay ang Panginoon, magsugo ang Panginoon ng instrumento kung paanong katulad ko ay mabuksan din yung inyong mga puso at isipan. Ipakita sa inyo ng Panginoon yung kaliwanagan na aking nakita din. Kaya ngayon ako ay masaya sapagkat unti-unti, hindi man ganun kabilis yung progress. Yung aking nanay ay sumisimba na. Kapiling ko na siya na unti-unti ay namumulat na din sa kaliwanagan na aking kinamulatan dito sa pananampalatayang Seventh-day Adventist. Ako din ay nagagalak sapagkat yung aking tatay, ang aking mga kapatid ay unti-unti sa tulong ng mga instrumento na ginagamit ng Panginoon, ang aming mga elder sa simbahan, sinasamahan nila ako na ipakilala kung gaano kabuti ang Panginoon. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang pagsubok, ang problema ay talagang dumadating sa bawat isa sa atin. Subalit kung tayo ay mananatiling maninindigan kay Jesus, kung tayo sa ating puso at isipan ay hahanapin talaga natin yung katotohanan, yung banal na espiritu ang tutulong sa atin. Basta tayo ay maging totoo lamang. Hanapin natin yung katotohanan. Katulad ko na nag-stick ako sa maling pananampalataya. Subalit dahil hinanap ko yung katotohanan, minulat ko yung isip ko, minulat ko yung puso ko. Humingi ako ng gabay sa Panginoon. In-invite
Invited ko siya sa buhay ko at siya naman ay pumunta. At ngayon, sa lahat ng mga problema, sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan ko, masasabi ko na sinasamahan ako ng Panginoon. Patuloy niya akong sinasamahan at sasamahan niya pa ako para maging isang matagumpay na mananampalataya. At umaasa ako, hindi ko man ngayong kasama pa ng tuluyan na aking pamilya, umaasa ako sa pamamagitan ng patuloy kong paglilingkod, pinapanalangin ko na maging instrumento ako para yung aking mga magulang ay maging mulat yung kanilang puso at isipan. Humihingi din po ako sa inyo na isama niyo po ako at ang aking pamilya sa inyong mga panalangin. At nagpapasalamat din ako dito sa pag-aralan natin ministry. Isa po itong malaking pribilehiyo na maging instrumento para masabi ko, maipahayag ko sa inyong lahat na taga-subaybay kung papaanong naging mabuti ang Panginoon sa akin, kung papaanong hindi niya ako iniwan at hindi niya ako pinabayaan. Ang masasabi ko lamang po sa inyong lahat, maging bukas ang ating puso at isipan. Kung katotohanan ng ating hinahanap, tayo ay maging bukas. Ang Biblia ang kasagutan sa lahat ng tanong natin. Pinapanalangin ko po na nawa ang programang ito ay magpatuloy na lumago at madami pang mga kaluluwa, madami pang mga tao ang matulungan, mamulat ang kanilang puso at isipan kung paano si Kristo ay mabuti sa bawat isa sa atin, kung paano sa kabila ng pagtalikod natin sa Kanya, kung paano sa kabila ng paulit-ulit natin paggawa ng pagkakasala, kung paano sa kabila ng paulit-ulit natin pagtakbo sa Kanya, na andyan siya parang tayo ay habulin, para tayo ay hawakan. Ang Panginoon ay palaging bukas Kanyang mga palad para tayo ay Kanyang akbayan at samahan sa paglalakbay natin bilang isang Kristiyano. Tayo ay maging isa nawang mabuti at isang modelo na tagasunod ni Kristo. At sana nawa tayong lahat na nasa sa atin ang katotohanan. Huwag tayong manlupaypay, huwag tayong mapagod. Ang problema bilang isang Kristiyano ay talagang dumadating sa buhay natin. Kaya tayo ay manatili lamang sa pananampalataya na ating tinanggap, sapagkat naniniwala ako na ang pananampalatayang Seventh-day Adventist na andito ang tama, ang totoo na mga aral na talaga naman na nagmula sa Biblia. Sa lahat po ng mga may katanungan, buong puso ko po sa inyo may pagmamalaki na lahat ng agam-agam na inyo sa inyong mga puso at isipan ay masasagot ng programang ito. At kung hindi man po ng programang ito, madaming mga instrumento na gagamitin ng Panginoon, maraming mga tao na gagamitin ang Panginoon para malaman natin ang katotohanan. Ang katotohanan po ay lahat ito ay ating makikita sa Biblia. Tayo lamang ay maging bukas ang puso at isipan para alamin ang katotohanan, para alamin ang tamang aral. Sumama tayo sa Panginoon, doon sa daan na dapat nating lakaran. At ang daan na iyon ay buong puso ko muling sasabihin sa inyo na ang tamang aral, ang tamang doktrina, ang tamang pagsunod ay matatagpuan natin sa pananampalataya ng Seventh-day Adventist. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, ako po si Ronaldin Combes, nagmula sa kadiliman subalit tinawagan ng Panginoon sa kagilagilalas na kaliwanagan dito sa pananampalatayang Seventh-day Adventist. Magandang araw po sa inyong lahat. Mga kapatid, inyong napakinggan ang napakagandang testimony, napakagandang kwento. Talagang napakabuti ng Diyos. Ang dami pong mga bahagi ng kanyang kwento kung saan ay punong-puno ng mensahe. At doon ko nalaman mga kapatid at napakinggan natin na talaga namang ang isang iglesia na kanyang pinanggalingan ay ganun kahusay mag-mindset, ganun kagaling ang kanilang paraan ng pagtuturo na pati halos hindi makapasok ang katotohanan o liwanag sapagkat napakaganda ng kanila pong paraan kung papaano mapanatili sa kanilang pananampalataya ang isang kaanig. Subalit masigit na makapangyarihan ang Diyos sapagkat talagang kanyang gagawa ng paraan upang isang tao na may mabuting layunin, bagaman ito ay isinara ng kaaway ang kanyang puso at isip, subalit binuksan ito ng banal na espiritu. Ang dami pong mga taga-subaybay na may ganyan pong mentality sa ngayon na ipinaliwanag mo na't lahat pero parang walang pa rin naintindihan. Kung nyo napansin yung kwento, yung bahagi na nung nasa point na naintindihan niya na, tinatanong niya, bakit hindi nyo itinuro sa amin to dati? Anong sabi nung isang nagtuturong layman? Sinabi ko na yan sa iyo pero hindi mo naiintindihan at hindi mo pinapakinggan. Pinaliwanag mo na ng buong detalye, binasa mo na napakalinaw pero parang walang naintindihan. Subalit, kapag ang Diyos ang kumilos, ay wala tayong magagawa. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, patuloy po ninyo nawang ipanalangin ang programang ito. Pinasasalamatan namin ng aming mga sponsor. At ito po mga kapatid, ang susunod nyo mapapakinggan ay ang kwento ng mag-asawa, dati rin Iglesia ni Cristo. Abangan nyo po ang susunod na episode.